Sa kaibuturan ng Wandara National Park sa Australia, nakatago sa isang kuweba, 12-dosenang mga katawan ng tao ang nakasabit sa kisame, walang sapin. Mas maraming katawan ang nakahandusay sa lupa, hindi pa napoproseso. At ang pinakamasamang bahagi, nauuwi sila bilang beef jerky, na ibinebenta sa isang convenience store sa mga walang kamalay-malay na turista. Sa loob ng mahabang panahon, walang nakapansin. Nagtataka lang ang mga tao kung bakit napakaraming bisita ang pumupunta sa parking ito at hindi na bumabalik. Sa wakas ay nalutas na ang kaso, at lahat ng ito ay salamat sa ating batang si Sasha. Si Sasha ay nabubuhay para sa matinding hamon. Binuksan niya ang zipper ng kanyang sleeping bag at tumingin sa labas. Siya at ang kanyang partner na si Tommy ay nagkakampo sa isang matatarik na bangin. 1,000 metro ang taas, hindi sila natatakot. Sa pagbaba, gustong-gusto nila ito, palaging nagsusumikap para sa susunod na tuktok. Isang bagong araw ang nagsisimula ng isang bagong pag-akyat. Patuloy silang tumataas ng tumataas. Halos abot kaya na ang tuktok. Ngunit isang bahagi ng bato ang patuloy na pumipigil kay Sasha. Sinubukan niya ito ng paulit-ulit. Hindi niya ito malampasan. Hinikayat siya ni Tommy na tapusin na ang araw na ito. Nagsimula silang bumaba, pagkatapos ay tumama ang isang blizzard, at ang blizzard ay nagdulot ng avalanche. Nabangga si Tommy ng pader ng nyebe at nawalan ng malay. Pilit na sinubukan ni Sasha na hawakan ang lubid, ngunit ang bigat nito ay masyadong mabigat. Kung hindi niya bibitawan, hindi rin kakapit ang kanyang angkla. Kaya binitawan niya, natamba si Tommy, at sa sandaling yun, sumuko na rin ang kanyang angkla. Isa pang segundo ng pag-aalangan, ay sana'y sumama na siya sa kanya. Matapos mawala si Tommy, sinimula ni Sasha na maglakbay sa mundo ng mag-isa. Sa pagkakataong ito, tumungo siya sa Wandara National Park sa Australia. Ang una niyang hintuan ay ang ranger station. Binigyan siya ng tahimik na babala ng ranger. Delikado ang mag-isang paglalakbay dito. Lahat ng mga larawang nasa dingding. Mga taong pumasok sa parking ito at nawala. Sumulyap si Sasha sa dingding. May tiwala siya sa sarili. Hindi magiging problema para sa kanya ang isang maliit na kagubatan. Tumungo siya sa isang convenience store para bumili. Isang grupo ng mga lalaki ang nagsimulang manggulo sa kanya. Isang estranghero ang pumasok at pinatigil ito. Kumuha si Sasha ng isang supot ng gawang kamay na beef jerky habang palabas, na ibinebenta mismo sa tindahan. Sa labas, tinanong niya ang direksyon sa estranghero. Naghahanap siya ng ruta papunta sa Grand Isle Narrows. Tinanong siya nito, madaling daanan o isang bagay na may hamon. Hindi nag-atubili si Sasha. Hamon. Inirekomenda ng lalaki ang ruta ng tubig na nagsisimula sa Blackwater Bay. Ang pangalan niya ay Ben. Nakarating si Sasha sa kampo bago dumilim. Ngunit dumating ang mga lalaki mula sa tindahan, nagpark doon mismo para sa gabi. Nilock niya ang pinto ng kanyang sasakyan at hindi na nakipag-ugnayan. Natulog siya na may hawak na pepper spray, handang tumugon sa isang ikalawang abiso. Pagsapit ng umaga, wala na sila. Inilabas ni Sasha ang kanyang kayak at tumalon sa umaagos na ilog. Ito ang unang pagkakataon mula nang mawala si Tommy na talagang naramdaman niyang buhay siyang muli. Napuno ng kaba ang lahat sa kanyang kalooban. Sa tabi ng ilog, nakita niya ang mga pansin ng nawawalang tao, ang parehong mga mukha mula sa pader ng ranger station. Naisip niya si Tommy, sana nandito lang ito kasama niya sa pagbibisikleta sa mga mabilis na agos na ito. Pero hindi na posible yun ngayon. Nagkampo siya para sa gabi, isinabat ang kanyang mga damit at inimpake sa sanga ng puno para matuyo at natulog. Dumating ang umaga, may kakaiba sa labas ng tolda. Lumabas siya, wala na ang kanyang mga damit at bag. Walang mga hayop dito ang maaaring kumuha sa mga ito. May tao rito. Sumagwan siya pababa ng tubig at nakita ang isa pang kayak na huminto sa pampang. Lumapag siya at lumapit. Si Ben pala yun, ang lalaking galing sa gasolinahan. Nabalitaan niyang ninakaw ang mga gamit niya at agad siyang inalok ng tubig at pagkain. Mainit, pala kaibigan, at relax. Pero pagkatapos niyang kumain, lumabas siya ng cabin at inihagis ang kanyang bag sa paanan niya. Siya ang kumuha nito. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang portable speaker at pinindot ang play. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na kanta sa ilang. Lumabas siya pabalik na may hawak na pana. Sinabi niya sa kanya,
mayroon ka pang hanggang matapos ang kantang ito para patugtugin. Kapag bumaba na ang huling nota, magsisimula na ang pangangaso. Kinuha ni Sasha ang kanyang bag at tumakbo. Walang pag-aalinlangan. Nakarating siya sa kanyang kayak at itinulak ng malakas pababa ng tubig ngunit kinabahan siya. Karaniwan siyang matibay sa tubig. Hindi ngayon. Tumaob ang kayak sa isang nakalubog na bato. Kinuha niya ang kanyang bag at hinayla ang sarili papunta sa pampang. Hinubad ang basang damit. Tumakbo siya palayo sa mga puno. May narinig siyang mga boses sa malapit. Isang pamilya ang nagtatawanan. Isang batang naglalaro. Sinundan niya ang tunog, iniisip na nakahanap siya ng tulong. Ito ay isang recording mula sa telepono ni Sasha. Itinanim ito ni Ben doon. Sa sandaling kinuha niya ito, isang kanyan ang lumipad papunta sa kanya. Umiwas siya sa mga puno, ngunit sunod-sunod na kanyan ang dumarating. Hindi siya direktang nataman, ngunit ang pagkabigla ay nagpabalik sa kanya. Sa ilog, sumakay siya sa agos pababa ng tubig. Pag-ahon niya, patay ang kanyang telepono. Nagpalit siya ng tuyong damit, iniwan ang sirang telepono, at patuloy na gumagalaw. Mahalaga ang bawat segundo ngayon. Nakahanap siya ng isang makitid na kanya na may patayong bato, at ginamit ang kanyang mga kasanayan sa pag-akyat upang makaakyat ng mag-isa ng 20 o 30 metro. Nang walang anumang gamit, mula sa itaas, sinuyod niya ang lugar gamit ang kanyang binocular, isang kayak na nakatali sa pampang sa ibaba, 100 palabas. Pagkatapos ay inikat niya ang binocular, at naroon si Ben na tumatakbo patungo sa kanyang kinaroroonan. Lumapit siya. Nakangiti ang lalaki sa kanya. Alam na niya kung nasaan siya. Bumalik siya sa kanyan at nagtago sa likod ng isang bato. Lumipas ang oras. Akala niya ay wala na ang lalaki. Lumabas siya at gumapang patungo sa ilog. Nakita niya si Ben sa kabila ng tubig. Tila nag-ambala ito. Pumasok siya at lumangoy sa ilalim ng tubig, ngunit hindi kailanman naging pabaya si Ben. Ang kayak ay isang bitag. Sa sandaling inabot niya ang lubad para tanggalin ito, isang bitag ng oso ang sumara sa kanyang paa. Tumakbo si Ben papalapit sa kanya mula sa kabilang pampang. Hinampas niya ito ng pepper spray, at ibinuhos ito sa kanyang mga mata. Ngunit doon sa gilid ng ilog, halos lahat ng tubig ay natangay nito. Nadaig niya ang babae. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Buong gabi siyang nauulanan, nakatali sa isang puno. Yumuko si Ben at sinabi sa kanya, binigyan siya ng lalaki ng pagpipilian pabalik sa gasolinahan. Madali o mahirap na ruta. Mahirap ang kanyang pinili, kaya sa kanyang isip, dapat siyang magpasalamat sa kanya. Ibinibigay niya sa kanya ang eksaktong hiniling niya. Ang sukdulang hamon. Kinabukasan, isinakay niya siya sa kayak. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ito. Sa sandaling yon, nakakita siya ng kawit na bakal sa kanyang paanan. Nang akmang aabutin niya ito bilang sandata, biglang itinulak siya ni Ben diretso sa ilog. Pagkatapos ay sinagwan ni Ben ang kayak pasulong, hinayla si Sasha sa likuran niya. Hinampas siya ng ilog sa buong daan. Lumunok siya ng tubig, nabangga, ngunit kahit papaano ay hindi nataman ang anumang bato. Dinala siya ni Ben sa isang nakatagong kuweba. Tumingin siya sa loob, nang hina ang kanyang tiyan. Nakabit ang katawan sa kisame, hinuberan. Marami pang natira sa lupa, hindi pa tapos. At nakilala niya, sila ang mga lalaki mula sa convenience store. Ang mga nanggulo sa kanya. Ang gawang kamay na beef jerky na binili niya. Alam na niya kung ano ang gawa nito ngayon. Sinubukan niyang tumakbo. Kumapit ang mga lubid. Wala siyang napupuntahan. May nakita siyang larawan sa dingding. Ang ina ni Ben. Sinubukan niyang umapela sa anumang natitirang sangkatauhan. Sa kanya, ngumiti si Ben at ipinakita ang kanyang mga ngipin, na nakausli hanggang sa matutulis na dulo. Mahinahon niyang sinabi sa kanya, ang kanyang ina ang kanyang unang beses na natanggal ang kanyang ngipin. Sa sandaling makalapit siya, kinagat ni Sasha ang kanyang tainga. Napasigaw siya sa sakit at hinayla siya palabas mula sa mga lubid. Bumagsak siya sa lupa at tumakbo. Dumiretso sa ilog. Tumalon si Ben kasunod niya. At nakatali na siya ng cable sa pagitan nila. Hinayla silang dalawa ng agos patungo sa isang talon. Sumabit ang cable sa isang bagay sa gilid. Nakuha sila ng 2 segundo. Pagkatapos ay naputol ito. Tumalon sila. Ang agos ay nagpawala ng malay kay Ben. Gising pa rin si Sasha. Ngunit ang cable ay nakapulupot sa isang tuod sa ilalim ng tubig. Malulunod siya kung
Hindi siya makakawala. Hinayla niya gamit ang lahat ng kanyang gamit at hinayla ito palabas. Binasag niya ang ibabaw, at hinayla ang sarili sa pampang. Inabot niya ang isang bato para basagin ang cable. Dinilat ni Ben ang mga mata. Sinubukan niya, na idiin siya sa ilalim ng tubig at lunurin siya. Masyado siyang malakas. Inihagis siya nito. Ibinalot niya ang cable sa leeg nito. Kumawala rin ito. Pamatong siya sa kanya. Nakahawak ang dalawang kamay sa lalamunan nito. Namula ang mga mata nito. Pagkatapos ay tumigil siya. Tinitigin niya ang mukha nito. May kumurap. Binitawan niya ito. Kumuha si Sasha ng bato at hinampas ang binti nito hanggang sa mabali ito. Sinipa niya ito ng malakas. Pareho silang malubhang nasaktan. Walang gumalaw. Pagsapit ng umaga, nakipagkasundo si Sasha sa kanya. Umalis dito, o mamamatay siya sa impeksyon ng binti nito sa loob ng ilang araw. Wala siyang pagpipilian. Pero hindi siya aalis ng walang kondisyon. Nanatili silang magkadikit. Isang maling galaw lang niya at natambi niya silang dalawa. Nagsimula na ang pag-akyat. Umakyat muna siya, pagkatapos ay hinayla siya pataas sa likuran niya. Brutal ang pader, pero walang kapintasan ang teknik niya. Malapit sa tuktok, tahimik niyang tinanggal ang harness niya. Naramdaman ni Ben ang paggalaw. Hinayla niya ng malakas ang lubid. Para mahayla ito palayo. Mas alerto si Ben kaysa sa inaakala niya. Sa kaunting tunog, handa na niyang ibagsak si Sasha. Ngunit ayaw sumuko ni Sasha. Nang marating niya ang isa pang paamano, itinali niya ang lubid sa isang sanga ng puno. Pagkatapos ay sinubukang tanggalin ang kanyang harness. Nakawala ang harness. Ngunit si Sasha ay matatag na nakatanim sa paamano. Hindi siya natamba. Natamba si Ben. Nakawala siya ng lubid. Natamba si Ben. Wala na. Ngayon ay mayroon na siyang huling balakid. Isang overhang. Tulad ng nasa dingding ng troll. Walang Tommy sa tabi niya. Walang safety gear. Siya lang at ang bato. Muntik na siyang mawala ng kapit. Nasalo ng kanyang mga daliri ang isang maliit na paamano. Kumapit siya, at hinayla niya ang sarili papunta sa tuktok. Natamba siya sa tuktok at tumawa. Yung tipong tawa, na dumarating lamang pagkatapos makaligtas sa imposible. Parang binabantayan pa rin siya ni Tommy kahit papaano. Maya-maya, bumalik si Sasha sa istasyon ng ranger. Sinabi niya sa park ranger kung saan nakatago ang mga bangkay. Sa wakas ay makakakuha na ng mga kasagutan ang mga pamilya ng mga nawawalang biktima.